ng mawalan kang wala kang budget. Ayun, so ito po mga kababayan. Ito po kakarating lang po sa akin at statement po ito sa Office of the Vice President. Naglabas po ng statement si Sara Shimerman Duterte na kung saan confirm at dinala na po sa Hague o Hague, no? Hague. Oh, dinala na po siya sa Hague sa the Netherlands. Ayan, si Digong. So basahin po natin. So ito po, mga kababayan, today, our own government, ay, namatay. Akala ko namatay. Hindi ha, ito lang, natin ang namatay, hindi si Digong ang namatay. Mga kababayan, ito po yung statement ha, paki-screenshot, basahin nyo na lang. So ako na po magbasa. Ma'am Binken, ay Miguel of shoutout po. Mga kababayan, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at the two foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Worse, former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights. Since he was taken this morning, he has not been brought before any competent judicial authority to assert his right and to allow him to avail for relief provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to the Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity. Ano daw? Pati ba naman dito sa statement, biktima pa rin kayo? Di ba? Pati ba naman dito sa statement, biktima pa rin kayo? This act shows the world that this government is willing to abandon. Nagkamali po kayo sa statement ninyo. Ang gobyernong ito ay hindi po tayo iniiwan. Ito po ang hindi ko magustuhan sa statement na to. This act shows that the world, that this government is willing to abandon. Hindi po ako naniniwala na this government is willing to abandon. Hindi. Bakit? Kung i-compare ninyo, kung ang gobyernong ito ay willing to abandon its own citizen, willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and national dignity, hindi ako naniniwala sa statement at sa sentence na to. Bakit? Kung i-compare nyo po si Digong isa lang versus sa 30,000 kabuhay na kaya pa sanang umabot ng 80 years old, nasing edad ni Digong, yung mga pinapapatay niya sa war on drugs at sa extrajudicial killings. Paano ninyo nasabi na this government is willing to abandon? Kung i-compare ninyo si Digong isa lang, umabot na siya sa punto na nakamit na niya ang mga gusto niya. Nakamit na niya bilang marating na niya ang tuktok ng kanyang tagumpay at naging presidente na siya. Tapos sasabihin niyo, this government is willing to abandon its own citizen, 'di ba? And betray the very essence of our sovereignty and national dignity. Nasaan yung sinasabi ninyong sovereignty and national dignity? Samantalang yung mga Coast Guard natin na hinaharas ng mga ibang lahi doon sa West Philippine Sea, yung isang Coast Guard na putulan ng daliri, yung isang Coast Guard binumba ng tubig ng water cannon. Asaan? May narinig ba kami sa sinasabi sa sovereignty and national dignity ninyo? May narinig ba ang Pilipino? Tapos sasabihin ninyo, na this government is willing to abandon. Kayo ang nang-abandon sa amin. Kayo, wala kayong pakialam sa Pilipino. Kayo ang katotohanan na wala kayong paki at kayo yung willing to abandon. Di ba? Huwag niyong sabihin na si Pangulong Bongbong Marcos this government is willing to abandon. Abandon, English yan. Yeah? Huwag kayong magpa-ganyang-ganyang statement. Akala nyo kayo yung biktima. Willing to abandon,
to its citizen betray the very essence of our sovereignty and national dignity? If, di ba, wini-wish ni Digong yan, hinahanap niya kung nasaan. Matagal na niyang inantay. Sabi nga ni Digong, nasaan na? Dalian nyo na, baka mamatay pa ako, hindi na ako maabutan ng ICC warrant na yan. Tapos ngayon, nandyan na ang warrant, sasabihin ninyo, kayo na ang biktima? Di ba? Kayo na ang biktima? Hindi. Patotoo lang, wag ganun. No mercy. Yeah, walang awa-awa. Bago ninyo sabihin na maawa, dapat naawa kayo dun sa 30,000 ka namatay. Willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and dignity? Walang ganun. Eh di sana noon nyo pa yan sinabi nung tinaga ng Chinese Coast Guard yung daliri ng Filipino Coast Guard. Eh di sana noon nyo pa yan sinabi yung sovereignty and national dignity, very essence of our sovereignty and national dignity, nung binomba ng water cannon yung mga Chinese Coast Guard, yung mga Filipino Coast Guard doon sa mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Bakit? Sasabihin ninyo ngayon, this government is willing to abandon? Eh si Digong nga, sabi niya noon, bakit ko ipagtatanggol yung West Philippine Sea na yan? Bakit ako magdi-deploy ng isang batalyong kasundaluhan, kapulisan, at Philippine Navy Coast Guard dyan? Ibuhangin lang naman yan. Kayo ang totoong nag-abandon, no? Diba? Sa ating sariling sovereignty and national dignity. Kayo yung nag-abandon. Sinabi ni Digong yan, bakit ko mag-deploy ng mga Navy dyan? Buhangin lang yan. Diba? West Philippine Sea, Panatag Shoal, Spratly Islands is owned by the Philippine government and owned by the Philippines. Tapos sasabihin nyo, willing to abandon the essence of our sovereignty and national dignity? Eh sinabi ni Digong yan noon. Bakit ko pag-aksayahan ng panahon na isib yung West Philippine Sea na yan? Ibuhangin lang yan. Kayo yung nang-abandon sa amin. Kayo yung walang pakialam sa amin. Di ba? Yun. Yung hanggang ngayon, kayo pa rin yung biktima. Kayo na yung nagpapatay ng 30,000 katao, tapos kayo na yung biktima. Eh di ba hiniling ni Digong to, dalian ninyong ilabas yung warrant na yan, baka hindi na ako maabutan, mamamatay na ako. Diba? So, mga kababayan, confirm. Diba? Confirm na po. Statement ni Sara, dinala na po sa Hague. Si Digong, dinala na sa Netherlands. Hindi po natin alam kung sino-sino ang mga kasama niya doon at kung sino-sino ang mga sinakay kasama sa eroplano papunta doon. Eh, tinanong nga nila si General Torre kung kailan, saan dalhin, wala namang statement according dun sa news. So ito po confirm. Biyahe na po sila papuntang Hague, the Netherlands. So magkita na sila ni Peter Pan doon. Siguro mabigyan siya ng glitters ng power ni Peter Pan at ni Tinkerbell. So lilipad-lipad na si Digong doon. Oo, gaganon-ganon na siya. Lulutang na siya sa hangin. Para na siyang, kung dito sa Philippines, siya ay president, siya ay politician, pagdating niya sa Netherlands, siya ay magician. Diba? So makita na sila ni Tinkerbell at ni Peter Pan. And I, thank you. Diba? Mr. Hughes, baklang to. Diba, Ma'am Philippines?